iharap muna sa lokal na hukuman bago ma-extradite. So itong mga sinasabi ni Matibag na sang-ayon daw ito sa batas nito, hindi kasi marunong magbasa ng batas dahil ang may ay hindi compulsory at syempre dapat yan binabasa kasama ang Rome Statute of the ICC na nagsasabi na kinakailangan talaga munang iharap sa lokal na hukuman para masigurado na napapangalagaan ang karapatang pantao ng akusado at hindi magkakaroon ng paglabag ng soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang hinihinging akusado. Attorney, si Edmar po ito ulit. Doon sa kanilang sinusundan na batas na RA 9851, nakasaad po doon na kabilang sa maliban sa pag-extradite ay yung pag-surrender. Ito daw po yata yung kanilang gagawin. Tama po ba yung kanilang interpretasyon dito? Or meron pang kulang din sa atin pong mga batas or paliwanag ang Korte Suprema ukol nga? Alam mo, ako isa sa nagsulong ng National IHLO na yan. Sinulong natin yan dahil nga ayaw pumayag dati ni Gloria Macapagal-Arroyo na maging kasapi ng ICC at importante na yung mga krimen na po pwedeng litisin ng ICC ay malitis din ng lokal na hukuman. Ang nakasulat doon sa ICC law, IHLO ay may cooperate. Hindi yan compulsory. At syempre, sa pagko-cooperate sa ICC, dapat masunog din ng Rome Statute. Ang Rome Statute na mismo na bumuo ng ICC ang nagsabi na bago mapadala sa dahig, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At saka syempre, yung ating cooperation, sang-ayon na rin sa Rome Statute, ay nakadepende na sa lokal na batas kung paano nga mapapatupad yung extradition. At ngayon, meron na tayong bagong rules of iharap muna sa batas bago ma-extradite. Opo. Iharap muna sa lokal na hukuman bago ma-extradite. So itong mga sinasabi ni Matibag na sang-ayon daw ito sa batas nito, hindi kasi marunong magbasa ng batas dahil ang may ay hindi compulsory at syempre dapat yan binabasa kasama ang Rome Statute of the ICC na nagsasabi na kinakailangan talaga munang iharap sa lokal na hukuman para masigurado na napapangalagaan ang karapatang pantao ng akusado at hindi magkakaroon ng paglabag ng soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang hinihinging akusado. Ang puna din po nila dito sa extradition na proceeding po, attorney, dahil yung foreign authorities, yung requesting state, hindi naman po estado ang ICC. So hindi daw applicable dito yung issue dito po kay Senador Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Be that as it may provision nga sa Rome Statute mismo na hindi automatic. Alam ng Rome Statute, alam ng ICC na wala naman silang police power at kinakailangan yan dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa lokal na batas. Ang Rome Statute na ang nagsabi, kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. So ano bang sinasabi nila na automatic yan na dapat sundin ng mga alagad ng batas ng Pilipinas? Bukod pa riyan, nariyan ang ating saligang batas. Judicial power shall vest only in one Supreme Court and all courts that may be created by law. Hindi kinikilala ng ating saligang batas ang ICC bilang isang hudikatura na po pwedeng mapatupad ang kanilang mandamiento de aresto na hindi dumadaan sa lokal na proseso. Yan ay basic. Ang mga nagsasabi na ang IHL law na ating isinulong sa Kongreso ang basehan kung bakit po pwedeng mapa-extradite si Bato de la Rosa at nagsasabi na tamang ginawa kay Tatay Digong ay nagmi-misinterpret ng batas dahil malinaw na malinaw, dapat basahin yan in light of the Philippine Constitution and in light of the Rome Statute of the ICC mismo. Opo, attorney, dito naman po sa warrant of arrest na pinasekreto ng ICC, ito po ba ay normal? Well, sa akin, kinakailangan gawing issue rin yan sa ICC. Dahil ngayon lang naman nangyari yan, matapos nilang nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong through kidnapping. Nalaman kasi nila na talaga naman kung malalaman ng tao nung akusado na siya ay dadakipin, po pwedeng maiwasan ang kanyang pag-aaresto. No? So ang ginawa na nila, at ito ay epektibo ngayon lang naman, ginawa nilang secret. Pero dito rin sa SMNI na siniwalat ko ng Nobyembre pa lang, inatanggap na ng DOJ at ng DILG ang mandamiento de aresto ni Bato, pero siyempre hindi nila inamin yan dahil hindi nila alam kung nasaan si Bato. No? At ngayong alam nila na sisipot si Bato para magpalit ng liderato sa Senado, tinimingan na nila na ngayon na talaga nilang isisilbi ang warrant of arrest na yan. Pero nung alam nila na nagtatago pa si Bato de la Rosa, hindi na muna nila isinapubliko dahil gusto nga nila na bulaga ang gagawin nila paghuli kay Bato de la Rosa. At obvious naman na kung magpapalit ng liderato sa Senado para masiguro ang patas sa pagdinig ng impeachment ay sisipot
sisipot at sisipot si Bato de la Rosa dahil kinakailangan ng boto niya para mapatanggal itong si Tito Sen as Senate President. Bago ang iba pa na magtanong, ang warrant of arrest po ay November 2025 pa po. At obviously, hindi nila tinahak yung binabanggit po ninyo na dapat tahakin nila, attorney, na lumapit sa local court. Sa tingin nyo po, during the time na November pa hanggang sa kasalukuyan, makakakuha na, kumbaga enough na ito na panahon, kung nakipag-ugnayan sila, kung makakakuha sila ng desisyon dito sa lokal na korte, pero obviously, hindi nga nila tinahak yung nababanggit po ninyo, attorney. Alam nila na walang hukumang Pilipino ang magsasang-ayon na ang mga hukuman ay hindi kaya magbigay ng katarungan sa ating taumbayan. Alam na alam nila yan. At dahil dyan, binabuti na nila na baliwalain yung probisyon na yon dahil alam nila na hindi sila makakakuha ng suporta ng lokal na hukuman. No? So sa akin, masakit na bagamat ang ICC mismo ay pinangalagaan ng soberenyo ng mga bansa sa pamamagitan ng interbensyon ng lokal na hukuman bago mapadala sa ICC, ang ating bansa mismo ang siyang nagbaliwala ng mga institutional safeguards para magalang ang ating soberenya at talagang nag-i-insist ngayon, nagpipilit na sila pang mangidnap ngayon ng kapwa Pilipino para ipadala sa isang dayuhang hukuman. Gaya ng ginawa nila kay Tatay Diggo. Attorney, CMJ po ito. Sir, marami po kasi nagtatanong at kumukondena at naguguluhan dito sa role ni Antonio Trillanes. At hawak niya po yung ICC warrant. Okay ba yun, sir? Civilian? Tingin nyo? Hindi. Noel, sa akin naman, dahil wala namang bisa yung warrant of arrest na yan at kampante ako na kapag magdedesisyon ang Korte Suprema, ang decision nila ay hindi talaga, hindi valid yung warrant of arrest na yan, siguro wala namang masama kung isang impostor din ang sisik na mag-serve niya, no? Dahil nga wala ng visa na yan. Pero importante na malaman ng taong bayan na sa isang kung susundin ang rule of law, meron lang mga tao na may kapasidad at otoridad para magsilbi ng warrant of arrest. Yan ay mga alagad ng batas lamang at ang alam ko, si Trillanes sa isang pribadong individual, wala siyang kahit anong kapangyarihan na magsilbi ng warrant of arrest, lalong-lalo na kung hindi naman valid yung warrant of arrest na yan sa Pilipinas. Attorney, si paring RJ po ito. Sa tingin nyo, yung nangyayari pong kaguluhan dito sa Senado, ito ba'y dahilan din nung biglaang palitan o biglaang rekodon na nangyari dyan sa Senado? Yung nangyari, biglang pinalitan si Soto? Gaya ng sinabi ko, tagdi-tagdi lahat ng nangyari noong Mayo 11. Yung nanindigan ng mga senador na palitan si Tito Soto, yan ay pahiwatig na ang mga senador ay puprotektahan ng demokrasya. Kaya importante matanggal si Tito Soto na alam naman natin, piko na pikon dahil tinalo siya ni Inday Sara noong 2016 elections at talagang desidido si Tito Sen na talagang tumulong sa pagtataguyod ng Marcos Forever. No? So yung ginawa ng mga senador na tinanggal si Tito Sen, yan ay pahiwatig na maninindigan na rin sila. Kaya ngayon, ang ginagawa ng Marcos Jr., sinasalola ang Senado, ang mensahe niya, wala akong pakialam kung kayo manindigan para sa demokrasya, kayo ay titirisin ko, susupiling ko kayong lahat dahil ako ay presidente na nagnanais na maging diktador. Kung ano talaga ang puno, siya rin ang bunga, diktador part 2 plus bangag.